Ayun, good morning po ulit sa ating lahat. It's our day 90 sa ating morning devotion. And thank you for joining us every day po. So yun, habang inaantay po natin yung iba, please prepare your Bible sa 1 Samuel chapter 24, verses 1 to 22. And again, you can use our comment section para batiin po yung mga kasama natin ngayong umaga. Again, good morning po sa ating lahat. So, para may ah, baon-baon tayo bago tayo pumasok sa school or sa trabaho. Uh, I guess we can start. Let's start with a prayer. Let's pray. Yes, Sir Father God, Lord, maraming salamat dahil binigyan mo kami ng umaga na maganda, Lord God, ng buhay na pwedeng gamitin sa glory ng pangalan mo, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, for giving us this platform para pag-usapan ng iyong salita, Lord. Lord, we thank you for this time and open our hearts and minds, Lord God, so we can understand more of your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So yun, ang ating reading for this morning ay manggagaling sa 1 Samuel chapter 24. So ito po ay NLT, itong version na babasahin ko. So please read with me. Sabi doon the title of this chapter is David Spares Saul's Life. So on verse 24, after Saul returned from fighting the Philistines, he was told that David had gone into the wilderness of En-Gedi. So Saul chose 3,000 elite troops from all Israel and went to search for David and his men near the rocks of the wild goats. At the place where the road passes some sheepfolds, yung sheepfolds po ay ito yung uh, parang sabihin natin cage ng mga tupa. So, Saul went into a cave to relieve himself. But as it happened, David and his men were hiding farther back in that very cave. On verse 4, now is your opportunity. David's men whispered to him. Whispered pala. So, now is your opportunity. Today, the Lord is telling you, I will certainly put your enemy into your power to do with as you wish. So David crept forward and cut off a piece of the hem of Saul's robe. But when David's conscience began bothering him because he had cut Saul's robe, he said to his men, "The Lord forbid that I should do this to my lord the king. I shouldn't attack the Lord's anointed one, for the Lord himself has chosen him." So David restrained his men and did not let them kill Saul. After Saul had left the cave and gone on his way, David came out and shouted after him, "My lord the king." And when Saul looked around, David bowed down low before him. Verse 9, when he shouted to Saul, "Why do you listen to the people who say I am trying to harm you? This very day you can see with your own eyes it isn't true. For the Lord placed you at my mercy back there in the cave. Some of my men told me to kill you, but I spared you. For I said, I will never harm the king. He is the Lord's anointed one." Verse 11, "Look, my father, at what I have in my hand. It's a piece of the hem of your robe. I cut it off, but I didn't kill you. This proves that I'm not trying to harm you and that I have not sinned against you, even though you have been hunting for me to kill me."
So dito po, in summary, si Saul ay hinahunting si David. Gusto niya itong ipapatay. At ah, nagkaroon sila ng lugar kung saan sila nagkita at nagkaroon ng opportunity si David na patayin si Saul. So, dito po sa ating devotion for this morning, tinitle ko po, ang nilagay ko pong title dito is yung sa verse 11. What's in your hand? Ano ba yung nasa kamay ngayon? So yan, tandaan nyo po yung title na yan ngayong umaga. What's in your hand? So tanongin mo sarili mo, ano ba yung nasa kamay mo ngayon? Malamang cellphone. Diba? Pagkagising, cellphone agad. Kasi magde-devotion. Yun naman yung positive doon. Magde-devotion kasi, kaya cellphone agad. So, what's in your hand? Handa ba tayong magbigay ng awa tulad ng binigay ni David kay Saul? Handa ba tayong magbigay ng awa sa mga taong gusto tayong saktan? Handa ba tayong magbigay ng awa dun sa mga taong nasaktan na tayo? So, mercy towards others or disgrace to our Lord. So, dalawa lang yung pagpipilian natin. We can give mercy sa ibang tao, or kung hindi man tayo magbigay ng mercy sa ibang tao, it is a disgrace to our Lord. So, going back to the story, dun sa verse 1 and verse 2, sabi dun, pinahanap ni Saul at gusto nung makita ni Saul si David, kaya nagpatawag siya ng 3,000 elite troops. So pag sinabi kasi nating elite troops, ito yung mga malulupit na piling-pili na mga skilled na sundalo na sasamahan si Saul para hanapin si David. So napaisip ako, bakit gaano ba kahalaga itong si David at gaano ba ka-priority ni King Saul para i-pull out niya yung itong magagaling na sundalo. Itong 3,000 elite troops, hanapin lang si David. So, ang priority ni Saul is to kill David. 'Di ba? Isipin niyo po sa isang lugar, ay pull out mo yung 3,000 magagaling na sundalo para hanapin yung nag-iisang tao. So, gano'n na lamang yung desire ni Saul na patayin si David. Kaya pinatawag niya to at inutusan na hanapin doon nga sa lugar ng En-Gedi. So Saul's priority is to kill David, but the opportunity came not for him but to David. 'Di ba? Sa dinabi-dami ng pwedeng pagpahingahan, sabi dun sa verse 3, dahil napagod si Saul siguro kakalakad, nagpahinga siya na pinili niya magpahinga doon sa kuweba na kung saan nagtatago si David. At kung mababasa niyo po yung mga unang chapters, sinabi doon na si David ay hindi lang siya mag-isa, pero kasama niya yung mga may dala rin siyang sundalo. May mga troops din siyang kasama, and there are about 600 soldiers. So, sa dinabi namin ng kuwebang pwedeng pagpahingahan, dun pa sila nagsama-sama. So, si Saul, pumasok siya dun sa kuweba, si David at kasama yung mga troops niya ng about 600 people, soldiers, nandun sila sa pinakadulo ng kuweba. So, nakanino ang advantage? Of course, na kay David. Kasi hindi naman binanggit sa Bible kung may kasama ba si Saul, pero sinabi doon na gusto niya magpahinga dahil sa kanyang kapaguran. So possible may kasama siya, pwede ring wala. But the advantage here is nandun kay David. Kasi sila yung nauna doon at sila yung nakakaalam
nung kuweba na yon. So, pwede niyang, meron siyang opportunity, di ba? Ang advantage at opportunity ay nandun kay David. So, mapapansin po natin, maski noon pa, meron na talagang taga-sulsol. So, sa verse 4, sabi doon, sabi nung isang sundalo kay David, bumulong nga eh. Sabi doon, now is your opportunity. So, sabi ni isang sundalo kay David, Sir, ito na yung pagkakataon mo para ah, para gawin yung gusto mo. Sabi niya pa doon, Today the Lord is telling you, I will certainly put your enemy into your power to do with as you wish. Di ba? Sabi sa kanya ng sundalo niya, Sir, sinasabi ng Panginoon, dinala ko na sa iyo si Saul, gawin mo na yung gusto mong gawin. Kung kayo po, kung may magsabi sa inyong ganyan, na aga, nandiyan na yung kaaway mo at nasa advantage ka. Pwede mong gawin yung gusto mong gawin. Pwede mo siyang saktan, pwede mo siyang patayin. Kasi sabi ng Panginoon. Diba? Medyo mapapaisip ka. If the Lord is in your heart, alam mong hindi gusto ng Panginoon na may saktan ka. Hindi gusto ng Panginoon na may patayin ka. So, what we can take here is not all what you hear is right. Hindi lahat ng naririnig natin, hindi lahat ng bumubulong sa atin ay tama ang sinasabi. So, we need to verify it to the Lord. Diba? Kaya meron po tayong Bible ngayon to tell us and to guide us as our map para tanungin yung mga naririnig natin, is it God's character? Character ba ng Panginoon na tayo ay manakit, tayo ay saktan yung kapwa natin? Character ba ng Panginoon yon? Is it God says who He is? Diba? Hindi naman, ang sabi ng Panginoon ay dapat magkaroon tayo ng kindness, magkaroon tayo ng patience and mercy sa mga taong nakapaligid sa atin. So baka bugso lang ng damdamin yan at hindi si Lord yung naririnig mo. Diba? Lalo yung mga sinasabi natin, mga taga-sulsol. Dati pa pala, mayroon na palang ganun. So David, let's go back to verse 4. So sabi doon, So David crept forward and cut off a piece of the hem of Saul's robe. So pumunta doon si David at hiniwa niya yung maliit parte ng robe ni Saul. Isipin niyo na lang po kung gaano katalas yung espada ni David para hindi maramdaman to ni Saul. Kasi 'di ba pag yung mga kutsilyo po ngayon kailangan mong hatakin yung tela bago mo ikat. Or for sure naman, wala pang gunting that time. So, sigurado ako na ang gamit ni David ay espada. So, ganun lang katalas yung espada ni David para ikat yung robe ni Saul na hindi niya nararamdaman. Isipin niyo lang po yung idea na yon. He has the opportunity, he has the right weapon para patayin si Saul. Yet, ang ginawa ni David ay pumuto lang siya doon ng parte ng robe, ng tela ng robe ni Saul. On verse 6, sabi doon, He said to his men, The Lord forbid that I should do this to my Lord the king. In-honor ni David si Saul as his king or leader ng kanilang lugar. I shouldn't attack the Lord's anointed one. For the Lord Himself has chosen him. Pinili siya ng Panginoon para maging leader ko. Sabi ni David, hindi ko siya pwedeng saktan. Hindi ko dapat siyang saktan. So David restrained his men and did not let them kill Saul.
So hinarangan ni David, inutusan niya yung 600 men niya na walang lalapit at walang papatay kay King Saul. So after Saul had left the cave, pagtapos niya magpahinga and gone on his way, David came out and shouted after him, "My lord, the king." And when Saul looked around, David bowed low before him. So in honor at nagbigay ng respeto si David kay Saul. On verse 10, "For the Lord place you at my mercy back there in the cave." Take note of the word mercy. So binigyan ng Panginoon si David ng mercy towards Saul. So some of my men told me to kill you, but I spared you. For I said, I will never harm the king. He is the Lord's anointed one. So David has the opportunity, but rather chose mercy. Meron na siyang oportunidad para patayin si Saul, but rather pinili niya yung awa. So, very matatawag ko tong devotion natin ngayon na relatable sa ating present time. Diba? Hindi naman talaga tayo nasasaktan ng ibang tao. Lalong-lalo yung mga hindi natin kilala, lalo online, di ba? Natitrigger tayo ng mga sinasabi nila, yung mga comments nila, yung mga posts nila. Actually, hindi naman talaga tayo nasasaktan. Natatamaan lang yung ego natin. Natatapakan lang yung ego natin. But hurt comes especially to those we know personally. Yung madali tayong masaktan ng mga taong nakapaligid sa atin. Bakit? Kasi we put value to them. They are valued. Tulad na lang natin David. Sa tingin mo, kung walang value si Saul sa kanya, ay bibigyan niya ito ng awa. Diba? Yung mga taong nakakasakit sa atin is those people we know personally at yung mga taong binigyan natin ng value. So the question remains, what's in your hand? Ano ba yung nasa kamay mo? Yung kamay mo ba ay merong awa? O yung kamay mo ay handang at makasakit o saktan yung mga taong nakapaligid sa atin? So that is yung bagay na pag-isipan natin ngayong araw. Papasok sa ating trabaho, sa ating school. Ano ba ang nasa kamay ko? Handa ba ako magbigay ng awa? O handa ako magbigay ng sakit sa mga kasalamuha natin ngayong araw? So that is the word of the Lord this morning. And I pray na samahan tayo ng Panginoon at discernment lagi ang hingin natin sa Panginoon. Kung ano yung mga bagay na kailangan nating gawin, yung mga bagay na kailangan nating iwasan, at yung pagmamahal dapat ang mag-reflect. Pagmamahal ng Panginoon ang mag-reflect sa atin. So, join me in prayer. Let's pray. Yes, Sir Father God, Lord, Ikaw ang Diyos ng awa. Ikaw ang Diyos ng pagmamahal. At Ikaw ang Diyos, Lord God, ng kapatawaran. Lord, maraming salamat dahil sa salita na to, Lord God, as David, as our example, Lord God, pinakita mo, Lord God, that you always show us mercy sa mga bagay na ginagawa namin, Lord God. Pinili mo kaming patawarin. So, Lord God, this morning, this day, I pray na hawakan mo at itouch mo ang puso ng bawat isa. Na we choose mercy, we choose forgiveness, Lord God, rather than ang karahasan, Lord God, or ang pananakit sa ibang tao. Lord, always remind us na dapat na pagmamahal mo ang magre-reflect sa amin towards others so we can give glory to your name. Lord, maraming salamat, Lord God, for this opportunity of sharing your word sa mga tao na ikinig, Lord God. Always guide us, always be with us
sa mga kailangan namin gawin, sa activities na kailangan namin gawin, Lord. Lord, maraming salamat, Lord God, for this time. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, samahan niyo po kami araw-araw, 6 a.m. At sama-sama po nating na-enjoy yung salita ng Diyos sa mga unang oras ng araw. So, thank you again for joining us and God bless you all.